Sa buhay natin, ang inaakala nating nangako na mananatili at hindi tayo iiwan, ay siya pa palang magiging sanhi para ang mga puso natin ay iiwang duguan. We never know if we never try. Ika nga nila. Hindi natin mababatid na mayroong taong palaging nariyan para sa atin. Dahil nakafocus tayo sa mga bagay na dapat binibitawan na. Sa istoryang ito, makikita nating may mga taong dapat nang i-let go. At may mga taong dapat bigyan ng chance sa buhay natin sa kabila ng mga suliranin. Halina at sabay-sabay po nating pakinggan muli ang isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Na pinamagatang, It's You. Ano nga ba ang halaga ng magmahal sa isang tao na napatunayan ng hindi marunong magmahal ng tama? Parang walang saysay na ipaglaban ng isang tao na ayaw man lang gumawa ng kahit anong effort para sa'yo. Para sa ilan, napakasimple ng pag-ibig. Pero ang tanong ko, bakit may mga tao na pinipiling pahirapin ito dahil sa malalim nilang damdamin para sa mga taong walang ganong kalalim? Uy, dahan-dahan lang. Ang pag-ibig ay napakasimple. Pero may mga tao na pinipiling pahirapin ito sa pamamagitan ng pagkahulog sa mga taong hindi sapat na malakas para saluhin sila. Siya si Alexa St. Morgan. 22 taong gulang, isang Filipino-American na manunulat, nagalit sa konsepto ng pag-ibig. Lumaki siya sa isang tahanan kung saan ang tough love ang nangingibabaw. Kaya hindi katakataka na lumaki siyang walang pagmamahal sa mga tao sa paligid niya. Malakas siya. Hindi dahil sa kaya niyang buhati ng mga bagay sa paligid niya, kundi dahil sa kaya niyang buhati ng sarili niya sa bawat hindi magandang sitwasyon sa buhay niya. Ganun nila gusto gawin. Ibig kong sabihin, nakadepende pa rin sa mga taong yun kung anong klaseng pag-ibig ang gusto niya para sa sarili niya, Alexa. Siya si Mark Agustin Smith, isang Filipino-American at Chinese na childhood best friend ni Alexa. Magkababata sila at lumaki sa parehong lugar. Ang pamilya ni Mark ay nag-migrate sa US noong 3 gulang pa lamang siya. At dahil bago sa kanya ang lugar na yon, nahirapan siyang mag-adjust. Nabiktima rin siya ng pabubuli dahil hindi pa siya marunong magsalita ng Ingles noong panahon na yon. Hanggang dumating si Alexa at binago ang takbo ng buhay niya. Anong ibig mong sabihin, Mark? Paano mo nasasabi ang mga yan, gayong hindi mo pa nararanasan na magmahal? Ang ibig kong sabihin dito, maghanap ka ng pag-ibig at tuklasin ang lahat bago ka magsalita. Tapos ay umalis siya. Hindi makapaniwala si Alexa sa narinig mula sa tinatawag niyang best friend. Unang beses niyang mapagtanto na tama si Mark. Alam niya na si Mark ay may ganitong ugali at pagkatao na hindi maiwasan na maglabas sa mga diretsyong katotohanan kapag kinakailangan. Kaya ang mga narinig niya ay nag-iwan ng pagkagulat kay Alexa. Sinasabi nila na ang pinakamabait na tao ay hindi pinanganak na ganun. Sila ay hinubog ng kanilang mga karanasan. Sila ang mga kaluluwang nakaranas na napakaraming hirap sa buhay. Sila ang mga humukay ng sarili nila mula sa dilim at lumaban upang gawing aral ang bawat pagkatalo. Hindi lang sila basta nabubuhay. Pinipili nilang maging mabait sa kabila ng mga pagsubok na nagpapahirap sa kanila. Pinipili nilang maniwala sa kabutihan. Narito ka! Tapos na ba ang party ngayon ng 10:00? Hindi ngayon, ma'am. Teka, sandali lang. May regalo ako para sa'yo. Ito ay galing kay Baron. Dadalaw siya sa atin ngayong Biyernes para makilala ka niya. Sadyang tiningnan niya ang kaniyang ina at ibinalik ang regalo sa kanya. Pasensya na, pero hindi ako interesado na makilala ang lalaki mo, ma'am. Kagad siyang pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ayaw na niyang marinig pa ang anumang bagay mula sa kanyang ina. Na nalungkot dahil sa pagtanggi ng kaniyang anak na makilala ang lalaking nakikita nito matapos pumanaw ang kaniyang ama. Mark, pwede ba tayong... Ma'am, tama na! Sigaw nito at lumabas ng bahay. Minsan, ang mga pinakamabait na tao ay yung mga nakaranas ng hirap at nalaman kung bakit mahalaga ang habag. Alam nila kung bakit mahalaga ang pagiging malambot sa bawat araw ng ating buhay. Sa kabilang banda, nagpapakain si Alexa ng pusa na hindi naman niya pagmamay-ari. Kaya siya tumataba, palagi mo siya pinapakain. Bulong sa likuran niya. Normal ba na hindi mo tinanong ang pangalan ko?
At basta na lang nagpapakita tuwing pinapakain ko yung pusa. Isa ka bang multo o ano? May multo bang mukhang elegante, kakita-akit at sobra-sobrang gwapo? Pagkatapos ay naglaro siya kasama ang pusa at iniwan si Alexa na nagulat. Ang pusa na yun napakasuplado. Pinakain ko siya ng halos 1 buwan na, pero ayaw niya magpahawak sa akin. Reklamo niya habang nililinis ang kalat nito. Alam mo naman siguro, ang mga pusa medyo hindi natitinag sa mga banta. Pagkatapos ay inilapit niya ang tingin sa dulo kung saan nakatayo si Alexa. Nalitong-lito habang hawak ang plato ng pagkain ni Muning. Matagal kang tumingin, baka mahulog ka. Siya'y tunay na ngumiti sa kanya na nagdulot din kay Alexa na mawala ng balanse. Ewan ko sa'yo. Ani nito at umalis na. Maagang nagising si Alexa dahil may kailangan pa siyang tapusin na manuscript para sa theater play sa susunod na linggo. Natapos niya ang kaniyang morning routine at tumuloy sa kusina para magalmusal. Doon naabutan niyang kumakain na si Mark. Isang karaniwang tanawin na para sa kanya dahil hinahatid sundo siya nito araw-araw at minsan ay sabay rin silang nag-aalmusal. Hey, okay lang ba tayo? I mean, may nasabi o nagawa ba ako na nakapagpagalit sa'yo kahapon? Kalilimutan na lang natin yun, Alexa. Pasensya na kung iniwan kita kahapon. Tinitigan muna ni Mark ang pagkain nasa mesa bago marahang tiningnan si Alexa. Laking gulat ni Mark nang makita niyang nakatingin na ito sa kanya. Mukha kang hindi okay eh. Nag-away na naman ba kayo ni tita? Marahang tumango si Mark habang may pilit na hinahanap sa kanyang bag. Nang makuha na, agad niyang iniabot sa kaibigan. Pagtataka naman ang bumalot kay Alexa. Marahan niyang tiningnan ang binigay ni Mark at napangiti nang malaman kung ano yun. Ito ay isang piraso ng singkit na mata na sticky note. At hindi lang basta sticky note, dahil yun ay gawa ni Mark na cute cartoon version ng sarili niya. Alam ko naman na matatapos mo ang ginagawa mong manuscript at nandito ako para tumulong. Magiliw na sabi ni Mark na umupo sa tabi ng kaibigan at sabay nilang tinapos ang iniwang gawain nito. Ilang oras pa ang lumipas, tapos na nilang dalawa ang buong manuscript. Matamang nakatingin si Alexa sa kalagitnaan ng kalangitan habang iniisip ang naging pagbabago sa buhay niya mula nang makilala niya si Mark. Hanggang sa bigla itong magtanong nang walang kasiguraduhan sa kanyang tono. Alexa, mahal mo ba siya? Saglit na natahimik ang dalaga bago marahang tumango. Mahal ko siya, Mark. Wala nang ibang makakapagpabago nun. Mahal na mahal ko si Simon. Kahit na alam kong hindi siya ang tamang tao para sa akin. Marahang sabi ni Alexa, sabay sa pagbuntong hininga. Sa isang iglap ay nagkaroon ng ningning sa mata ni Mark, na tila nahanap ang kasagutan sa matagal na niyang hinahanap. Nakangiti siyang tumingin kay Alexa at binigyan nito ng matamis na ngiti. Ang mahalaga lang naman ay masaya ka, Alexa. Ayoko makitang nasasaktan ka. Sinabing may sinseridad ni Mark. Sabay yakap kay Alexa ng mahigpit na parang ayaw na niya itong pakawalan. Mark? Tanong ni Alexa sabay lingon sa kaibigan at marahang gumanti ng ngiti. Gusto mo bang manatili muna dito sa buong magdamag? Tanong ni Alexa na ikinagulat ni Mark, ngunit agad rin niyang pinaunlakan ang imbitasyon. Bago pa man magsalita ang dalaga, ay nagsalita na si Mark. Walang pag-ibig na simple. Ang bawat damdamin may iba't ibang lalim at komplikasyon. At kapag ang mga puso nagsimulang bumuo ng isang kakaibang uri ng relasyon, minsan may mga bagay na sadyang hindi maiwasan. Pag-ibig na puno ng hirap at sakripisyo. Agad itong sinundan ng tanong ni Alexa na, paano mo nasasabi ang mga yan? Gayong hindi mo pa nararanasang magmahal ng isang karelasyon. Nagtatakang tanong nito. Well, I think I've read it somewhere. Nahihiyang sagot ni Mark pagkagayon ay tumayo. Forget about it, you know. If you really love Simon, just do your best to let him know. Nakangiti nitong saad na alam niya sa sarili niya na pilit lamang. Napatigil si Alexa sa sinabi ni Mark. Ramdam niya na parang may ibang ibig sabihin ng mga salita nito, pero hindi niya alam kung paano yun itatanong. Sa halip, nagpatuloy siya sa usapan. Sinusubukang intindihin ang nararamdaman ni Mark. Mark, para namang andaling sabihin ng ganun. Pero minsan kasi,
Kahit anong gawin mo, parang hindi pa rin sapat. You give everything, but still, you end up hurting. How do you deal with that? Napangiti si Mark, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, Alexa, love is not about winning someone's affection or proving something. It's about understanding and accepting that not everything is within your control. You do your best. Pero kung hindi pa rin sapat, then maybe it's time to think if it's worth the fight. Pero, hindi ba dapat ipinaglalaban mo kung ano mahalaga sa'yo? Kung mahal mo ang isang tao, you should never give up, right? Well, that's true, sabi ni Mark habang nakatitig sa sahig. Pero, there's also a time when you need to protect yourself. Loving someone doesn't mean you have to lose yourself in the process. Kaya kailangan mo ring isipin ang sarili mo, Alexa. Kahit gaano mo pa siya kamahal, kung nasasaktan ka na ng sobra, baka it's time to step back and rethink things. Tahimik na tumango si Alexa. Napagtatanto ang bigat ng mga salita ni Mark. So, you're saying, I should just let go? Stop loving him? Hindi agad nakasagot si Mark. Nag-isip siya, pilit hinahanap ang tamang salita. Hindi ko naman sinasabing sumuko ka na. I'm just saying na kung nasasaktan ka na ng sobra, kailangan mo timbangin kung alin ang mas mahalaga. Ang relasyon nyo o ang sarili mong kapayapaan. Kasi Alexa, love should make you happy, not miserable. Hindi ko alam kung kaya ko yun, Mark. Amin ni Alexa, pilit na pinipigilan ng luha. I don't want to lose him. Kung mahal ka niya, hindi siya mawawala. Pero kung hindi ka niya kayang bigyan ng kaligayahan, maybe it's not the kind of love that's meant for you. Huminga ng malalim si Alexa at tumingin kay Mark. Bakit parang ang dami mong alam sa love? Pero parang takot ka rin mag-commit. Have you ever been in love, Mark? Napayuko si Mark. Tila iniiwasan ang tanong. Hindi pa ako nagmahal na katulad ng iniisip mo, Alexa. But, I've seen enough to understand na hindi dapat minamadali ang love. It's something na dumadating sa tamang oras at sa tamang tao. Bakit parang may mali sa sinabi mo? I don't know, Mark, ha? But it feels like you're hiding something. Untag ni Alexa, pilit na kinakalkal ang nararamdaman ng kaibigan. Napatawa si Mark na mahina. Hindi naman sa ganon. It's just... Basta mahirap ipaliwanag. Baka balang araw maintindihan mo rin. Bakit kaya hindi mo subukang ipaliwanag ngayon? Seryosong tanong ni Alexa habang nakatingin kay Mark, naghihintay ng mas malinaw na sagot. Napalunok si Mark. Alam niyang ito na ang pagkakataon na dapat niyang sabihin ang nararamdaman niya. Pero sa halip na magsalita, tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Siguro, Alexa, some things are better left unsaid for now. Ayoko naman magdulot ng kalituhan sa'yo habang sinasaayos mo pa ang damdamin mo para kay Simon. Mark, umpisa ni Alexa, tila gusto niyang ipilit na malaman kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig ng kaibigan. Alexa, I think I need to go home now. It's getting late. Pagputol ni Mark sa kanilang pag-uusap. Alam niya kung magpapatuloy pa siya, baka hindi na niya mapigilan ng sarili. Mark, wait! Sabi ni Alexa pero mabilis na itong tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Take care, Alexa. We'll talk again soon. Huling sabi ni Mark bago siya tuluyang lumabas ng pinto na may mabigat na puso, ngunit alam niya ang kailangan niyang lumayo muna para protektahan ang sarili. 3 araw na ang nakalipas ngunit hindi pa rin nakikita ni Alexa si Mark. Wala rin siyang natatanggap na kahit anong mensahe mula kay Mark sa social media. It was her shopping day. And for the first time in a while, wala siyang kasama. Naglalakad siya sa mall, pilit na inaalis sa isip ang pag-aalala kay Mark. Nang bigla niyang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Si Simon ang tumatawag, ang kanyang ex-boyfriend na. Kahit tapos na ang lahat sa kanila ay tila hindi pa rin nawawala ang interes sa kanya. Nagdalawang isip si Alexa bago sagutin ang tawag. Hello? Bati niya, medyo alanganin ng tono. Alexa, ani Simon sa kabilang linya. Are you free right now? Can we meet?
May gusto lang sana akong pag-usapan with you. Saglit na natahimik si Alexa. Iniisip kung dapat ba niyang pagbigyan sa Simon. Hindi pa rin niya maalis sa isip niya si Mark. Ngunit naroon din ang curiosity kung ano ang gustong pag-usapan ni Simon. Okay, Simon, where do you want to meet? She finally asked. Let's meet at the coffee shop near the entrance. I'll be there in 15 minutes. Alright, I'll see you there. Sagot ni Alexa bago ibaba ang tawag. Habang naglalakad siya patungo sa coffee shop, hindi maiwasang bumalik ang mga alaala nila ni Simon. Mga masasaya at malulungkot na sandali. Ngunit higit sa lahat, ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pagdating niya sa coffee shop, nandun na si Simon. Nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. Agad siyang tumayo nang makita siya. Sinalubong siya ng ngiti, ngunit ramdam ni Alexa ang tensyon sa pagitan nila. Alexa, thanks for meeting me, sabi ni Simon habang iniabot sa kanya ang kaniyang upuan. Umupo si Alexa, tahimik na tumango bilang tugon. So, what is it that you wanted to talk about? Tanong ni Alexa, diretso sa punto. Ayaw niyang patagalin pa ang awkwardness na nararamdaman niya. Simon took a deep breath before speaking. Alexa, I know we've been through a lot, and I don't want to rehash the past, but I just want to apologize for everything I did. I know I hurt you, and I've realized a lot of things since we broke up. Alexa looked at him, trying to gauge his sincerity. Simon, I appreciate the apology, pero matagal na yun. We both move on. And honestly, I'm not angry anymore. But what's the point of bringing this up now? Simon looked down, as if gathering his thoughts. I guess I just wanted closure, or maybe I was hoping we could be friends again. Friends? Alexa repeated, unsure if that's something she could offer him. Simon, it's not that simple. We ended things for a reason, and I don't think we can just go back to being friends, like nothing happened. Simon nodded slowly. I understand, Alexa. I just wanted to try. I miss having you in my life, kahit na kaibigan lang. Alexa sighed, feeling a mix of emotions. Simon, I think it's best if we keep our distance for now. Maybe in the future, things could be different. But right now, I don't think it's possible. Simon looked disappointed, but nodded in agreement. Nire-respeto ko yun, Alexa. Thanks for hearing me out. Alexa stood up, ready to leave. Take care, Simon. I hope you find what you're looking for. Without waiting for his response, she turned and walked out of the coffee shop, leaving Simon behind, and with him, the remnants of their past. Hindi maitatangging mahal pa nga ito ni Alexa, pero hindi mawawala sa isipan niya at hinahanap-hanap ng mata niya si Mark. Nahihiya siyang kausapin ito sa cellphone, kaya nagdesisyon na lang na umuwi. Mark, let us explain. Ani ng ina ni Mark kasama ang kasintahan nito. I said no, Mom. If you want to go, then go. I won't leave. Matigas sa tono ni Mark na pinaninindigang hindi siya aalis kasama ang mama at asawa nitong bago para manirahan sa Switzerland. Naiintindihan namin na mahirap para sa iyo to, Mark. Sabi ni Baron, ang bagong kasintahan ng ina ni Mark, na sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang tono. Pero si Mark, hindi na nakapagpigil. You don't understand anything! Sumiklab ang galit sa kanyang boses. You're just here, acting like you know everything. But you don't know how it feels to be left behind. And now, you expect me to just pack up and live my life here for you? Mark, hindi ito ganun kasimple. Pakiusap ng kanyang ina. We're not trying to replace your father. And Baron isn't trying to take his place. He just want to start a new chapter together. Then start your chapter without me. Sigaw ni Mark. Ramdam ang pag-aalsa ng kanyang dibdib. Hindi niya kayang tanggapin na may ibang lalaki na sa buhay ng ina niya. I'm not going to Switzerland just because you decided to move on so quickly. Mahal ko ang mama mo, Mark. Sabat ni Baron na ngayon ay nakatingin ng diretsyo kay Mark. And I want us to be a family. I'm not asking you to like me right away, but give us a chance. Chance?
Mark scoffed, shaking his head. You think it's that easy? You think just because you say you love her, I'm supposed to accept all of this? Mark! You're being unreasonable! Pagpigil ng kanyang ina, na ngayon halos maiyak na. This isn't just about you. We've tried to include you in our plans, but you keep pushing us away. Because you made your plans without me. Pasigaw na sagot ni Mark. I didn't ask for this. I didn't ask for a new dad. I didn't ask to move to another country. Tumayo si Baron at hinarap si Mark. Mark, calm down. Let's talk about this like adults. Pero hindi na napigilan ni Mark ang sarili. Don't tell me to calm down. You're not my father, and you will never be. I won't let you dictate my life. Mark, please. Nagmamakaawa ang kanyang ina, habang si Baron ay nanatiling nakapako ang tingin kay Mark, trying to keep his composure despite the situation. Pero si Mark puno na ng galit. You can go ahead and start a new life. But don't expect me to be part of it. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, his steps heavy with anger and hurt. Hindi na inintindi ang mga tawag ng kanyang ina na patigilin siya. Mark! Anak, please! Pero hindi siya lumingon. Mas pinili niyang lumayo. Leaving behind the people who seemed to determined to move on without him. Alam ni Mark sa sarili niya na hindi tama ang pinagsasabi niya. Gustuhin man niyang bawin ito ay tapos na. Naglalakad siya papunta sa 7-Eleven para magpalamig ng ulo. Then, he accidentally bumped into Simon. He knew him because Alexa used to tell him anything related to Simon. Nagulat si Mark na makita si Simon. Halatang gulat din si Simon pero mabilis itong nag-compose ng sarili. Mark, right? Bati ni Simon, na pinipilit ngumiti. Yeah, sagot ni Mark, na halatang hindi masyadong komportable sa sitwasyon. Small world, ha? Simon tried to lighten the mood, pero halata sa boses niya na may tensyon. So, what brings you here? Just needed to clear my head. Simpleng sagot ni Mark, sabay tingin kay Simon. Ikaw? Same here. Tugon ni Simon na halatang nag-iisip kung ano pa ang sasabihin. Actually, I was just about to grab something to drink. Want to join me? Mark nodded, kahit na may halong pag-alinlangan. Sabay silang pumasok sa 7-Eleven at kumuha ng mga inumin. Tahimik lang silang dalawa habang namimili. Until they reached the counter. Pagkatapos magbayad, lumabas sila at naglakad papunta sa isang bench sa labas ng tindahan. Pareho silang nagbukas ng mga inumin at uminom ng ilang lagok bago nagsimula ang usapan. So, how's everything? Tanong ni Simon, breaking the silence. Complicated. Sagot ni Mark na hindi na nagdetalye. Ikaw? Pretty much the same. Sagot ni Simon at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Actually, Mark, I've been meaning to talk to you about something. Nagtaas ng kilay si Mark. About what? Tumingin si Simon kay Mark, halatang kinakabahan. It's about Alexa. Nagkatinginan silang dalawa. At para bang naghahanap ng tamang salita si Simon. Mark, alam kong hindi tayo close but I feel like I owe you an explanation. Lalo na't alam ko kung gaano kayo ka-close ni Alexa. Explanation for what? Tanong ni Mark, na halatang curious pero may halong irritation. Simon sighed, knowing that he had to say something. Mark, I still love her. I love Alexa so much, pero alam ko na I don't deserve her. I messed up, big time. I cheated on her, and that's something na hindi ko na mababawi. Natahimik si Mark. Alam niya ang kwento pero hearing it directly from Simon somehow made it worse. So, you still love her, pero you can't be with her dahil nag-cheat ka? Simon nodded. Yeah, that's pretty much it. I've hurt her, and I've hurt myself too. I can't ask her to take me back after everything I've done. Huminga ng malalim si Mark, weighing his words. So ano ngayon? You're just gonna give up? I have to. I made my bed, Mark. I have to lie in it.
Hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya, lalo na't alam kong nasira ko ang tiwala niya. Simon answered, looking at his drink. Nagpatuloy si Mark, his voice getting a bit more intense. Alam mo, Simon, hindi lang to tungkol sa cheating. You destroyed something good. And now you're just gonna walk away because it's easier? Simon looked up, feeling the weight of Mark's words. I'm not walking away because it's easier, Mark. I'm walking away because it's the right thing to do. I hurt her, and I can't make up for that. Mark shook his head, frustration clear on his face. You know what, Simon? It's not just about what's right. It's about fighting for what you really want. You say you love her, pero bakit parang ang bilis mong sumuko? Simon looked hurt, but he couldn't deny that Mark had a point. It's not that simple, Mark. Hindi ganun kadali. Minsan, loving someone means letting them go. I don't want to hurt her again. Or are you just too scared to try again? Mark challenged. Maybe you're just using the whole letting her go excuse para hindi mo naharapin ang consequences ng actions mo. Simon clenched his jaw, trying to keep his emotions in check. You don't know what it's like, Mark. You don't know how much I regret everything I did, but I can't force her to forgive me. Mark leaned forward, his eyes locked on Simon's. Then don't force her, pero don't give up either. If you really love her, then do something about it. Prove na nagbago ka. Prove na you're worth it. Natahimik ulit si Simon, processing everything Mark said. Alam niya na may point ito, pero alam din niya na hindi ganun kadali ang lahat. Mark, I want to. But sometimes, moving on is the best option for everyone. Mark sighed. Moving on is the easiest option, Simon. Pero hindi ibig sabihin, it's the best one. Natahimik sila pareho, each lost in their thoughts. For a moment, it felt like everything was just too complicated to unreveal. Mark, Simon started pero hindi na natuloy ang sasabihin. Mark stood up, shaking his head. You know what, Simon? Maybe you're right. Maybe moving on is the best option. But if you really love Alexa, you're gonna have to live with the fact na you didn't even try to make things right. Bago pa makasagot si Simon, tumalikod na si Mark, leaving him sitting there alone. Nagring ang cellphone ni Mark habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Tulala sa kawalan habang iniisip ang lahat ng problema na bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ito at tinignan ang screen. Si Alex ang tumatawag. Napabuntong hininga siya at saglit na iniisip kung sasagutin ba niya o hindi. Sa huli, pinindot niya ang green button at inilapit ang telepono sa tainga. Hello? Malamig niyang sagot, na halatang wala sa mood para makapag-usap. Mark, hey! Bati ni Alexa sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala sa boses. It's been 4 days na since nakita tayo. I was just wondering how you are. Napakunot ang noo ni Mark. Medyo nairita sa tanong. Bakit? Do I need to report every single thing I do sa'yo? There was a harshness in his tone that he didn't even bother to mask. Mark, hindi naman sa ganun. Sabi ni Alexa, halatang nagulat sa masungit na tono ng binata. I just wanted to check on you. You've been quiet lately, and I was worried. Napailing si Mark, kahit hindi siya nakikita ni Alexa. Worried? What's there to be worried about? I'm fine. Just busy, okay? You don't sound fine. Sagot ni Alexa, trying to keep her voice calm, dahil ramdam na niya ang tensyon. I know you're going through something. You can talk to me, you know. Talk to you. Mark almost scoffed. And then what, Alexa? Magiging okay bigla ang lahat kasi sinabi ko sa'yo? You can fix everything by just talking about it. Napabuntong hininga si Alexa, trying to keep her patience. Mark, I'm not saying na kaya kong ayusin ang lahat. I just want to be here for you, like you were there for me. Isn't that what friends for? Friends?
Is that what we are now? Friends? There was a bitterness in his voice that Alexa couldn't ignore. Mark, she started, but Mark cut her off. Alam mo, Alexa, maybe it's better na we don't talk for a while. I've got enough on my plate without having to explain myself to you every time you call. He said, his voice cold and distant. Natahimik si Alexa, the sting of his words sinking in. I didn't mean to be a burden, she said softly. I just wanted to make sure you're okay. Well, I'm not, Mark finally admitted, though there was no warmth in his voice. But that doesn't mean I want to talk about it. Okay, Alexa said, feeling a lump in her throat. If that's what you want, Mark, just remember that I'm here, okay? Even if you don't want to talk right now. Mark didn't respond right away. Instead, he just stared at the wall, feeling the weight of his own words. Yeah, sure, thanks, I guess, he finally said, but the gratitude in his voice felt forced. There was a long pause between them, both of them unsure of what to say next. Eventually, Alexa broke the silence. Take care, Mark. I hope things get better for you. Yeah, you too, Mark replied, but the sincerity was lacking. Bago pa man magpatuloy ang usapan, he ended the call. He lay back, staring up the ceiling, feeling more alone than ever. Weeks have passed. Still no communication with the both parties. Isang pangyayari ang hindi inaasahan. Alexa was badly hurt nang ma-involve siya sa pagdukot. Huli na nang mabalitaan nito ni Mark, agad siyang nagmadali sa pagpunta sa hospital kung saan naroon ang minamahal. Pagdating ni Mark sa hospital, mabilis siyang naglakad papunta sa nurse station. Pawisan at hingal na hingal. Halos hindi na siya makahinga sa kaba habang tinatanong ang mga staff kung nasaan si Alexa. Room 203, sir. Sagot ng nurse na naka-duty. Kitang-kita ang pag-alala sa mukha ni Mark. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mark at agad na tumakbo papunta sa kwarto ni Alexa. Pagdating niya doon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga si Alexa sa kama. May mga benda sa braso at isang cut sa noo. Nakapikit ito, tila nagpapahinga. Ngunit nang maramdaman ni Alexa ang presensya ni Mark, idinilat niya ang kaniyang mga mata. Mark. Mahina niyang tawag habang pilit na bumabangon, pero mabilis na pinigilan ni Mark. Huwag ka na munang tumayo, Alexa, sabi ni Mark. Pinilit ang sarili na maging kalmado. Pero ramdam ni Alexa ang tensyon sa boses niya. Mark, I'm sorry. Mahinang sabi ni Alexa. Sinubukang ngumiti kahit masakit ang katawan. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Sorry? Nag-init ang dugo ni Mark. Hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Sorry, Alexa? That's all you have to say? Hindi mo ba alam kung gaano ako natakot na baka mawala ka na sa akin? Napatingin si Alexa kay Mark. Halata ang sakit at guilt sa kanyang mga mata. I didn't mean for this to happen, Mark. I was just trying to help someone. I thought I was being careful. Careful? Mark almost shouted, taking a step closer to her. This could have been worse, Alexa. Pwede kang mawala dito. Alam mo bang ilang beses kong iniisip na kung nauna lang ako, kung nasaan ka man sana naprotektahan kita. Natahimik si Alexa, ramdam ang bigat ng sinabi ni Mark. Nakita niya kung gaano kabigat ang nararamdaman nito, kung gaano ito nag-alala. Mark, I know. And I'm sorry. I didn't think. That's exactly the problem, Alexa. You didn't think. Mark's voice cracked as he continued. You didn't think about what might happen to you, to us. What if hindi kita naabutan? What if... Mark, please. Alexa whispered, tears welling up in her eyes. I'm here, okay? I'm alive. I'm sorry na nagpaka-reckless ako pero nandito pa ako. I'm here with you. Pero paano kung hindi ka na nandito? Hindi na napigilan ni Mark ang pagluha. I'm sorry kung ganito ako, ha? But I was so scared, Alexa. Hindi ko alam
kung paano ko haharapin to kung nawala ka. Biglang bumalikwas si Mark. Pinahid ang mga luha at umupo sa gilid ng kama ni Alexa. Hindi ko kayang mawala ka. I can't imagine my life without you. Aniya ng marahan. Mas mababa na ang tono. Mark. Hinawakan ni Alexa ang kamay ni Mark. I'm sorry na hindi ako nag-iingat. I didn't mean to hurt you or put you through this. I love you, Alexa. Biglang pag-amin ni Mark habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita. And the thought of losing you, I just can't take it. Mark, bulong ni Alexa, ang luha ay unti-unting bumababa sa kanyang mga pisngi. Mahal din kita. I've always loved you. I'm sorry for everything, for hurting you, for being reckless. Hindi na nakapagpigil si Mark at hinila si Alexa papunta sa kanya. Yakap ng mahigpit na parang ayaw na niyang pakawalan. Hinaplos ni Alexa ang likod ni Mark. Ramdam niya ang panginginig nito, habang naglabasan ang lahat ng pinigilan niyang emosyon. Ilang saglit silang nanatiling ganon. Walang salita, tanging pagdama sa init ng isa't isang ginawa. Please, don't ever do that again. Bulong ni Mark habang nakayakap kay Alexa. I promise. I'll be more careful. I won't let anything happen to us. Sagot ni Alexa habang hinahaplos ang buhok ni Mark. Habang magkayakap sila ng mahigpit, narinig nila ang pinto na unti-unting bumukas. Sabay silang napalingon at doon nila nakita si Simon na pumasok sa kwarto. Napatigil si Simon sa nakita, na natiling nakatayo at tila hindi alam ang gagawin. Ang dating kasintahan niya, si Alexa, ay yakap-yakap si Mark. Isang eksenang tila hindi niya inaasahang makita. Nakita ni Simon ang yakapan ni Mark at Alexa at tila hindi siya makapaniwala. Matapos ang ilang saglit na pagtayo, naglakad siya papunta sa kama. Ngunit hindi nagtagal ay binaba ni Mark ang mga kamay niya mula kay Alexa at tumayo. Nagbigay daan kay Simon para makalapit. Simon, sabi ni Alexa, malungkot at medyo magulong itsura dahil sa mga benda at sugat. I'm sorry for everything. Nakita ni Simon ang mga luha sa mata ni Alexa at ang pag-alala sa mukha ni Mark. Alexa, I didn't mean to intrude. Sabi ni Simon. Mas mahina na ang boses habang hinahawakan ang kamay ni Alexa. I just wanted to make sure you're okay. Simon, it's okay. Sabi ni Alexa. Mark was here for me. I'm just grateful na nandito siya. Nagkatinginan sina Simon at Mark. At sa halip na magalit, nagpakita si Simon ng pagkaawa. Mark, I'm really sorry. Sabi ni Simon, malalim ang boses. I didn't know this would happen. I was just... Simon, hindi mo kailangang mag-sorry. Sabi ni Mark. Medyo maputla pa rin pero may halong pag-unawa sa boses. Ang importante ngayon ay ang kalagayan ni Alexa. Pero kailangan ko mag-sorry pare. Sabi ni Simon. Humarap kay Alexa. I'm so sorry for everything. For being selfish, for hurting you, and for not being there when you needed me. Simon, sabi ni Alexa habang sinusubukang ngumiti kahit may sakit. I appreciate your apology. But this isn't just about what happened before. It's about what's happening now and making sure we all move forward. Simon's eyes softened and he nodded. I understand. I know I messed up. And I don't expect you to just forget everything. But I want you to know that I really do care about you, Alexa. I always have. Simon, I know. Sagot ni Alexa. Tila nag-iisip. I appreciate that you still care. But things have changed. Marami nang nangyari. I get that. I just want to make things right. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero gusto kong ayusin ang mga bagay ngayon. Sagot ni Simon. Nag-aalangan habang inaabot ang mga kamay ni Alexa. Simon, mahirap para sa akin ang lahat ng nangyari. At kahit gaano mo pa kamahal,
May mga bagay na hindi na kayang ayusin. Sabi ni Alexa, mas malalim ang tinig. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Simon. I want to understand more. Gusto kong malaman kung paano natin maaayos ang lahat kahit na magkaibigan na lang tayo. Okay, sabi ni Alexa na tila tinanggap ang alok. I think that's the best we can do right now. Tumalikod si Mark at naglakad palabas ng kwarto. Binigyan ang dalawa ng puwang upang mag-usap ng maayos. Sa paglabas niya, tumingin siya pabalik sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Nagtataka kung paano makakapagpatuloy ang kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa loob ng kwarto, patuloy ang pag-uusap ni Simon at Alexa. Sinusubukan buuin ang pira-pirasong nakaraan at maghanap ng daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Kahit pa ang mga hindi pagkakaintindihan at sakit ay nagiiwan pa rin ng bakas sa kanilang mga puso. At dito, tinanggap na lang ni Simon na kahit kailan, hindi na muling babalik sa kanya ang minamahal. Nakalabas na ng hospital si Alexa. Tahimik na hawak ang kamay ni Mark habang naglalakad sila papunta sa parking lot. Naramdaman ni Alexa ang bigat ng iniisip ni Mark, kahit hindi ito nagsasalita. Mark, sabi ni Alexa habang naglalakad sila. I know hindi mo sinasabi, pero alam ko pinagdadaanan mo sa nanay mo. I think you should talk to her. I know she's not giving up on you, but it's important na mag-usap kayo. Tumigil sandali si Mark at tiningnan si Alexa. I don't know, Alexa. Parang ang hirap na. Hindi madali, sagot ni Alexa. Pero kailangan mo ring subukan. I know she loves you and cares for you. Kung hindi mo siya kakausapin, baka mawalan kayo ng pagkakataon na magkaayos. Ngumiti si Mark na parang nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Salamat, Alexa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na yon. Pero dahil sa sinabi mo, baka subukan ko na. Good. Kasi pareho tayong dumaan sa maraming pagsubok. We both need to make things right. Not just for ourselves, but for the people we care about. Sabi ni Alexa na tila mas magaan ang pakiramdam. Sabay silang naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Ang tahimik na pag-uusap na yon ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa kanilang dalawa upang harapin ang mga susunod na araw. Pagdating nila sa bahay, sinalubong ni Mark ang kanyang ina at si Baron sa sala. Magkasama silang umupo sa sofa at medyo tense ang atmosphere. Ma, Baron, I'm here to talk. I know hindi naging madali ang mga nakaraang linggo, pero kailangan natin mag-usap. Sabi ni Mark, sabik na magkaayos. Mark, I'm glad you're here. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sana ay magkaayos tayo. Sabi ng ina niya, mahinahon pero may halong pag-alala. Yes, Mark. We need to clear things up. It's important na magkaintindihan tayo. Sabi ni Baron. Nakangiti ngunit may seryosong tono. Alam ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magsimula. Sobrang dami nang nangyari. Sabi ni Mark medyo nag-aalala. Simulan mo sa kung ano nasa puso mo. We're here to listen. Sabi ng ina niya, tahimik na nagmamasid. Ma, Baron, sabi ni Mark. Naiintindihan ko na hindi niyo gusto ang sitwasyon ko ngayon. Pero gusto ko sanang maayos ang lahat. Hindi ko gusto na maging ganito ang relasyon natin. Mark, kami rin. Gusto naming maayos ang lahat. Minsan, hindi namin alam ang tamang gawin. Kaya nagiging mahirap ang lahat. Sagot ng ina niya. I know that. Pero sana maglaan tayo ng oras para mag-usap na maayos. Hindi na natin kailangan pang palalain ang sitwasyon. Sagot ni Mark. Okay, Mark. Let's talk this through. I think we all want the same thing. Peace and understanding. Sabi ni Baron na tila nagpasya na magbigay daan. Sabay-sabay silang nag-usap, unti-unting nagbubukas ang kanilang saloobin. Ang usapan ay nagbigay daan sa pagkakaintindihan at pagresolba ng mga hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, nagkasundo sila na magpatuloy sa pagbuo ng mas magandang relasyon. Salamat sa pagdating mo, Mark. Naway magsimula na tayo ng bagong yugto na mas maayos. Sabi ng ina niya na may halong saya at pag-asa.
Yeah, thank you, Mark. Sabi ni Baron habang inaabot ang kamay kay Mark. Let's work on this together. Nagkaroon ng matamis na ngiti si Mark. Sabik na magbago ang kanilang relasyon. Nagyakapan silang lahat at sa huli, umuwi si Mark na may bagong pag-asa ang kanilang pamilya na makakahanap ng kapayapaan. So, who was the one you liked ever since? Mark asked as he prepares food for Alexa. It's you. It's you only, Mark. Maikling sagot ng dalaga at walang pasabing hinalikan si Mark. Ngayon nga ay napatunayan nila sa isa't isa ang totoong kahulugan ng salitang pag-ibig. Kung anong ba ang nararamdaman ng isang taong totoong nagmamahal. May mga ilan sa atin na pinaglalaban ng pagmamahal. Meron din namang nagpaparaya na para maging masaya ang taong kanilang minamahal. Para sa inyo ba mga viewers, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal? Pwede nyo pong i-comment sa ating channel para po makapagbigay ng inspirasyon sa iba pang mga tagapakinig. Muli ay maraming salamat po. Thank you po sa mga nag-like, comments, at sa ating mga new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang susunod na mga love story or inspirational stories na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.